basta lang tayo sinalpak. Lahat ng oras natin mahalaga. Okay, lahat ng oras natin mahalaga. Actually, kinakabahan ako kanina kasi nag-brown out dito sa amin. So, sa tindi ng lakas, I do not know kung nasa ang lugar kayo, no? Pero dito sa place namin, sa Laguna, sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas ng kulog, ng kidlat. Sabi ko, kakaiba talaga na yung panahon ngayon. Naniniwala ba kayo? Init, lamig, kaya kailangan mag-take talaga ng supplement. Wag mong tipirin yung sarili mo sa pag-take ng vitamins. Okay? Health is wealth. Ang ating immune system, kailangan lumakas yan. Sige, wait lang ha. Mag-share muna ako ng aking slides. Ayan. Siguro no, before ako mag-start, wag na siguro mag-unmute na lang iba. Siguro it's more of type na lang tayo, no. Gaano na kayo katagal dito? Can you please type gaano na kayo katagal? Like for example, lagay nyo 6 months. Tapos kung ano yung profession niyo. Para at least meron lang ako idea kung sino ba yung mga taong kakausapin ko tonight. Okay. Nakikita niyo ba yung screen ko? Sorry. Kevin, Coach Kevin, okay ba? Yes po, mentor, clear po. Ayan. So, wait lang. Since di ko mabasa yung chat. Ayan. Oh, marami pala dito na medyo bago-bago pa pala. Okay. Sige. Ayan. So siguro quick background lang about myself. I'm sure marami na dito. Actually, simula na nag-pandemic, 'di ba? Simula nag-start tong lockdown na to, tong COVID-19 na to, no? Maraming mga produkto ng ng online, 'di ba? Resulta ng online lang na napresentahan, nag-join sila online, tapos 'di ba, nag-training sila online, nagka-result sila kahit online lang yung platform natin, pero sabi nga walang makakahadlang sa isang tao na meron talagang pangarap sa buhay at desididong magtagumpay. Tama? So, like for example, right now, sa nakikita ko marami ditong bago. So, in a way, produkto na kayo siguro ng mga offline presentation. And ang isang tip siguro na gusto kong ibigay sa inyo right now, seryosohin nyo talaga yung negosyo. Kasi maraming mga tao na pumapasok talaga sa Usana business. Ang feeling kasi nila parang hindi nila sineseryoso yung negosyo kasi hindi ganon kalaki yung tingin nila sa industry ng network marketing. Tama ba? So that's why may mga taong, alam mo yun, consistently umaattend sila ng training para tumaas yung belief nila sa pinasok nila. Kasi dito, pag hindi ka naniniwala na meron mangyayari sa'yo, pag hindi ka naniniwala na magiging successful ka sa business na to, tama ka doon. Okay, hindi talaga 'yon mangyayari. Kaya it's very very important na ikaw mismo kailangan aralin mo kung ano tong pinasok mo at seryosohin mo tong negosyong to kasi this business can give you an extraordinary income. Just like ako yes, I'm an Emerald Director right now. 11 years na po ako sa Usana. So isipin mo, di ba gaano nakatagal 'yon? So maraming mga taong nagsasabi na maganda pa talaga yung Usana. Kung ako yung tatanungin mo na 11 years na ako in this business, syempre sasabihin ko yes na yes na yes. Kasi hindi ka magtatagal sa isang company na alam mo namang walang kwenta. Diba? Why will I waste my time dito sa Usana kung alam ko naman na hindi ako magiging okay dito? Kung nakita ko naman na walang magandang income dito, syempre lahat naman tayo, meron tayong pamilya. 'Di ba? Meron tayong pangarap in life. Hindi ka naman magtsatsaga sa isang bagay na alam mo wala kang pupuntahan. Pero syempre, before ako napunta sa Usana, just like yung sinabi kanina ni Coach Kevin, yes, I was an investigative journalist by profession. So, after ng work ko dati, nag-business din ako. Kasi naniniwala ako na, alam mo yon, sabi nga, 'di ba, I believe majority sa inyo mag-agree sa akin, lalo na kung may pamilya ka. Whatever income na nare-receive natin right now from our job, hindi siya enough. So lalo ngayon, sobrang taas ng mga bilihin, di ba? So kaya maraming mga tao naghahanap sila ng extra pagkakakitaan ng mga side hustle na tinatawag. So ako, more than isang dekada na yung nakalipas, isipin mo yung mindset ko, talagang naghahanap talaga ako ng ibang pwede kong pagkakitaan na alam ko magbibigay sa akin ng magandang income. Kasi syempre, nangangarap ka ng mataas eh. Sabi ko, yung income na meron ako,
nung nagtatrabaho ako, kahit papaano masasabi kong pwede-pwede na kasi single ka. Pero pag nagkaroon ka ng pamilya, hindi yan magiging enough. Whatever income na meron ka. Kaya nga maraming mga story na maririnig ka right now, di ba? Sa loob ng isang pamilya, nag-aaway-away sila because of money. Kasi kulang yung ganito, walang pambayad ng kuryente, walang pang-tuition yung anak, walang pambili ng, alam mo yung kailangan ng anak. Even, wag na nga natin pag-usapan yung wants yung needs pa lang, di ba? Nagtatalo-talo na yung pamilya. So ako, sabi ng husband ko, sabi niya, hindi, although may sarili naman akong realization, sabi ko hindi talaga ito magiging enough. Although mag-part-time ako, pwede kahit pa paano mag-grow. Kaya lang, nung time na nag-decide ako magkaroon ng sarili kong family, since I can say, no, ako naman to, na hindi ganun ka-safe yung work ko. Sabi ng husband ko, bago kami ikasal, mag-resign daw ako sa trabaho ko. So sabi ko sa kanya, sige, magre-resign ako. Pero anong gagawin namin? So sabi namin, mag-business kaming dalawa. So to cut the long story short, nagnegosyo kami. Actually, nag-franchise kami. Nag-put up kami ng isang salon. So bakit salon? Hindi ko rin alam. Siguro dahil babae ako. So feeling ko mas mamamanage ko siya ng tama. Pero wala naman talaga akong alam or wala akong enough knowledge about that business. Pero since franchise, may magga-guide sa'yo. Magbabayad ka lang naman, di ba? Tapos may magga-guide sa'yo yung system nila. Yun yung binibili mo. Kaya lang ang problem namin that time, before kami mag-put up ng salon, niloan lang namin yung pera na pang-put up niyan. So, ganun kalakas ang loob namin. No? At the age of 25, hindi namin inisip kung magkano yung ilalabas namin. So, more than 500,000 yung franchise niyan. So, plus. Basta marami pa yung plus. Okay? So, hindi kami natakot. Kasi ang iniisip namin, di ba? Lahat naman tayo may mindset kapag may negosyo, malaki kita, malaki yung magiging income. So kami, ang iniisip namin, pag nagnegosyo kami, darating yung time, yayaman kami. Pero ang problem namin was, during that time, siguro mga 3 months pa lang nag-ooperate yung salon, nakakalbo kami. So nagkaroon ng accident sa salon, isang client namin, nakalbo siya. So nung nakalbo siya, syempre, di ba, alam naman natin tayong mga Pilipino, basta negative, gusto natin yung topic, gusto natin yung pag-usapan. Agree ba kayo, di ba? Mas active kayo sa mga chismisan, di ba? Pero syempre, pag good news, bihira naman din talaga natin i-share. Well, anyway, no, going back dun sa story ko. So yung nangyari sa amin, siguro wala pa, siguro sa loob ng isang araw, kumalat na, no, within the vicinity, yung salon namin, ganyan. Syempre, kahit siguro ikaw yung nakalbo, magwawala ka, magagalit ka. Isang tao lang yung kwentuhan mo, di kumalat na siya. So, gano'n na gano'n yung nangyari sa amin. Ang problem namin, since niloan namin yung puhunan namin sa salon na yan, inisip namin, saan namin ngayon kukunin yung pambayad namin doon sa monthly na niloan namin. Na yung sales namin nag-drop talaga siya. May times talaga 0, may times 100, may times 200. So mga haircut lang yan ng mga nag-walk-in na hindi alam kung ano yung nangyari sa salon namin. So we don't have a choice kundi isara yung salon. Just like kung ano yung nangyari sa mga negosyo ng mga nakikita natin, di ba? During the time na ito nga, no, itong pandemic na to, maraming mga negosyong nagsara. Bakit sila nagsara? Gusto ba nilang magsara? Hindi nila gusto magsara. Pero the problem kasi, instead na malugi sila ng todo, di sara na lang nila yung negosyo nila. So kami ng husband ko, ganun din yung nangyari sa amin. So ang ginawa namin, sara na lang namin kasi we don't have enough money para mapatakbo pa yung negosyo namin. Wala kaming, alam mo yun, wala kaming extra. So kasi syempre you need to pay the commercial space, di ba? Yung mga utilities, magsweldo ka ng mga tao. So that time, kami ng husband ko, we were only 25. And then that age, no, yung age namin na yan, we were broke ng halos close to 1 million. Siguro ngayon, mga 25 years old, ang problem nila, love life nila. Naghahanap sila ng boyfriend, naghahanap sila ng girlfriend, di ba? Pambili ng iPhone, pambili ng ganito. Kami, ang problem namin ng asawa ko, nung 25 years old kami, nag-iisip kami saan kami kukuha ng pambayad ng utang namin. Siyempre, di ba, ang dami-dami ng maniningil from the bank, something like that. So, sobrang hopeless namin. So, ngayon, itong cousin ko, ito na yung reason, no, kung bakit ko siya kinuwento. Ako naniniwala kasi ako, no, lahat ng nangyayari sa life natin right now, like for example, ikaw ngayon, no, na nakikinig ka dito. Alam mo, may purpose lahat eh. Minsan hindi mo yan marirealize ngayon, pero time will come. 'Di ba? Doon mo siya mas ma-appreciate bakit nangyari yung mga nangyayari sa iyo ngayon. Kasi ako, yung cousin ko, no, 3 times na ako in-invite sa USANA. So yung first time niya ako in-invite,
dinecline ko siya. Sabi ko, ayoko niyan. Since alam ko na it's network marketing, ang tingin ko talaga sa network marketing, talagang hindi maganda. So may mga taong ang tingin nila sa network marketing, yes, hindi maganda. Pero ako, more than that, parang nakakasuka siya. As in, ganun. Siyempre, di ba, sa trabaho namin, siyempre marami kaming mga taong nakikitang hindi maganda yung practices nila sa ganitong klaseng industry. So feeling ko, ganun din siya. So isa ako sa mga taong misinformed about our industry. And then the second time na in-invite niya ako was after kong manganak. Binebentahan niya ako ng Nutrimil, nilait-lait niya ako. Sabi niya, taba-taba mo, ganyan. So syempre, di ba, pag babae, gusto naman yan magpa-sexy, gusto niya magpaganda. So sabi ko sa kanya, magkano yan? Tapos sabi niya, mag-member ka na lang para makakuha ka ng discount, something like that. Pero syempre, hindi ko rin ginrab yung chance na yun. Kasi parang, iba yung focus ng mind ko eh. So I just want to enjoy my motherhood. Parang ganyan. So sabi ko, ay naku, tigilan mo na ako dyan. Until nangyari sa amin yung problema sa negosyo namin. Before namin i-put up yung business, na-invite na kami sa Usana, na-introduce na sa amin yung Usana, pero dinedecline ko siya ng paulit-ulit. Pero sabi nga nila, no, kapag pala ang isang opportunity, paulit-ulit siyang nag-knock sa door mo. Paulit-ulit siyang kumakatok sa pintuan mo. Para sa'yo yun. Diba? So ako, nangyari yung naging problem, no? Nangyari yung problema namin sa salon. So ito na yung time na syempre, hopeless ka. Naghahanap ka ng pwede mong pagkakakitaan. Sabi ko talaga sa cousin ko, sige, check ko siya. Diba? Pero before ako magsabi ng sige, check ko siya, nandun ako sa situation na wala akong choice. Bakit? Kasi tinawagan niya lang ako eh. Sabi niya, oh, malungkot ka. Sabi niya, labas tayo. Sinundo niya ako sa bahay. Sabi niya, magkape tayo. Eh, anyway, no, I'm from Santa Rosa, Laguna. So 10 years ago, walang mga Starbucks or coffee shop sa area namin. No? So sa downtown, wala. Ganyan sa Nuvali, wala pa. Pero merong mga coffee shop sa Expressway. Alam naman natin yan, SLEX, NLEX, right? Favorite spot nating lahat yan eh, di ba? Pag meron tayong mga travel. So ngayon, pagdating namin ng Expressway, tumawag siya bigla. Ay, kunwari may kausap pala siya. Sabi niya, hello? Basta kunwari may kausap siya. Basta to cut the long story short, sabi niya, I need to go to Makati. Meron daw siyang kailangan kunin na product. So wala naman akong choice. Kailangan naman tumalon ako sa sasakyan niya. Diba? Hanggang sa nadala niya na ako ng Enterprise. Pagdating ko ng Enterprise, sabi ko sa kanya, magstay ako sa parking. I'll wait for him. Pero sabi niya, sayang daw yung gas niya. Pagdating namin ng lobby ng Enterprise, sabi ko, ayan, may Starbucks. Dito na lang magstay. Sabi niya sa akin, wala kang pakisama. So wala naman akong choice. Diba? Kailangan ko sumama sa taas. So hindi ko alam. Scripted na pala lahat. Diba? Yung upline ko, nag-aantay na siya dun sa pintuan ng 24th floor na, alam mo yun, na i-communicate ka na ng maayos sa upline niya na meron siyang guest. So paglabas ko ng elevator, ang unang-unang bumungad sa akin, no, my mentor, Ryan Tan. If you know him, diba? Siya yung nag-open mind sa akin. So that time, he was just a director by level. Pero I don't have any idea kung ano ba yung mga director niya. Pero ito yung sinabi niya kasi sa akin. Sabi niya, hi, ano nang nasabi sa'yo? Sabi ko, wala. Kasi wala naman talaga eh. Kasi di ba parang bigla na lang din naman ako nakarating. So, siguro na feel niya na hindi ako open for presentation. Tapos sabi niya, well anyway, no, after this presentation, gano'n na lang kagad yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, magpalibre ka sa pinsan mo kasi yayaman ka na. So nung narinig ko yung term na yun, sabi ko, isipin mo na parang scam na scam talaga yung dating. Kasi tayo naman, hindi naman normal sa pandinig natin yung salitang scam, salitang pagyaman eh, right? So ngayon, since nandun ako, I admit na amaze ako, wow, ang ganda ng company, parang ang ganda na itsura ng office. Tapos ang daming tao, di ba? Pag madaming tao, isa lang naman ibig sabihin nun. May something doon, di ba? Pag ang isang restaurant, maraming kumakain, ibig sabihin masarap ang pagkain. Pag walang kumakain dyan, ibig sabihin, hindi masarap ang food. Ganun lang siya kasimple. Sabi ko maganda, no? Kung maganda yung nakikita ko. Pero syempre, naglalaban yung heart mo na, ano ba? Anyway, nandito na rin naman ako eh. I don't have any choice, no? Alangan naman, mag-walk out ako. Eh, ayaw mo naman maging rude. So ngayon, nag-stay na ako, nag-present sa akin lahat. So to cut the long story short, diba? Nagustuhan ko siya. So lahat naman tayo na nandito sa room na to, lahat tayo nagustuhan ang Usana, lahat tayo nagustuhan ng presentation. Like every slides,
na bumabagsak, di ba? Every time na pinipresent sa atin, parang ikaw mismo napapawaw. So lahat tayo matatalinong tao kasi nakita natin na maganda siya. Kaya tayo nandito. Kaya natin siya pinasok. Ang tanong lang naman kasi dyan, paano ba natin siya gagawin? Eh ako, sobrang na-convince ako ni Mentor Raj. So siya naman yung nag-closing sa akin. Sa dami ng sinabi niya, ipapaulit-ulit ko itong sinasabi niya. So, ito yung tumatak sa akin. Sabi niya, kapag nakita ka daw ng taong successful, financially, pag niya dalawa lang daw yung tatanong ko sa taong yun. Number one, ano daw yung ginagawa niya? Pangalawa, paano niya ginawa? Eh ngayon, ang ginagawa nila Usana eh. So, ang kailangan ko na lang itanong, paano niya ginawa? So, bakit ako na-hook doon? Kasi nung nakita ko yung income niya, he was making mga around 70K lang per month that time. Pero syempre, baliw na ako sa 70,000 na pinapakita niya sa akin. Kasi hindi naman, nung nagkatrabaho ako, ang ganda ng trabaho ko. Diba? Ang ganda ng name ng company na pinapasukan ko. Ang ganda ng position mo. Pero wala namang pera yung mga tao dyan. Siguro may looks lang sila, pero they don't have money. Konti lang yung kinikita ng mga yan. Diba? So, kaya nga kami nag-decide kaming umalis eh. Kasi kung, diba, aalis ka ba sa isang kumpanya kung ikaw ba ay nasusweldohan ng tama? Diba? Aalis ka ba dyan? Diba hindi? Diba? Kung okay yung pay, kung satisfied ka with the pay, diba hindi? So ako syempre, nung sabi ko nga, nakita ko yung income niya 70K, parang, syempre, diba, marami nag-Usana dito ngayon. No? Parang pag nakarinig kayo ng 70,000, parang ano lang, parang ang liit-liit niya. Pero ako nung time na yun, nagniningning yung mata ko, diba? Parang daming stars, parang wow. So bakit may ganong feeling? Kasi syempre, sa isang taong wala, sa isang taong may problema sa finances mo, naghahanap talaga yan ng pwede niyang pagkakitaan. And for me, yung 70K, sabi ko, okay na yan. Although na-present sa akin na pwede ka kumita ng 200K, di ba, per month, wala, okay na yun. Sabi ko, basta kahit ito yung 70K, realistic, kasi ito yung nakita ko. And at the same time, sabi niya, you will not do this alone. Meron mga taong tutulong sa'yo. So, in a way, di ba, yun yung pinanghawakan ko. So, syempre isipin mo, no, habang tumatagal ka sa Usana, di ba, doon mo mas na-appreciate kung gaano kaganda yung pinasok mo. Imaginein mo tong photo na nasa left side ng screen mo, di ba? Tingnan mo naman yung mga itsura namin. Ako yung naka-pink dyan. Bagong panganak pa ako niyan, 3 months pa lang yung panganay ko. So, si Mentor Ryan and then Mentor Raj, hindi ko naman sila kilala. Nakilala ko sila sa Usana. Kaya maniwala kayo sa akin. Yung mga taong namimit nyo dito sa loob ng kumpanyang to, di ba? Kilala nyo man sila or hindi. Di ba? Pag tinuturuan kayo, maniwala kayo, totoong tulong yan. Totoong tulong yan. Kasi ako hindi ko naman kilala itong mga mentors. Ito isipin mo, gaano kahirap sa akin, di ba? Isang Indian, isang Chinese, tapos Pilipino ako, tapos hindi ko naman sila kilala. Di ba? Pag gumaharap silang dalawa sa akin, parang iisip ko, shucks. Di ba? Pero syempre, I have this mindset na ang mga Indian at mga Chinese mayayaman. So I just need to listen. Pero I admit din, no, when I was starting, hindi ako ganun ka-submissive sa kanila. Siyempre, di ba, maganda yung company na pinanggalingan ko, maganda yung trabaho na pinanggalingan ko. Lahat nga maganda except the pay, di ba? Tapos sila, na-meet ko sa Usana mga students. Tapos tuturuan ka paano yumaman, di ba? Parang it's very hard. It's very hard. Pero once you listen sa mga taong nauna sa'yo, di ba, the results na meron sila, pwede mo yon maging resulta. So, bakit ko yon sinasabi? Okay? Kasi maraming mga taong nag-join right now. Diba? Kaya sila nahihirapan because they don't listen to their uplines. Lalo na pag matagal na nilang nakakasama or madalas nilang nakakausap. So there's already a familiarity, no? They don't listen. And ito yung time na mas lalo silang bumabagal. Ito yung time na mas lalong walang nangyayari sa kanila. Diba? Kasi nga, ikaw, iniisip mo, sa dami na ng trainings na na-attend mo, feeling natin, minsan, alam na natin. Feeling natin, kaya na natin. Pero hindi. Maniwala ka sa akin, 101%, hindi. Kasi ako nga, magto-12 years na ako sa Usana, I admit, marami ako hindi alam. Every time na nag-attend ako ng training, every time nakausap ko ang mga mentors ko, parang shocks, bago yun. Diba? Bagong learnings, diba? Bagong knowledge, diba?
marami ka na naman bagong natutunan na pwede mong i-apply sa business mo na pwedeng makatulong para mag-grow ulit yung income mo. Diba? So sabi kasi ni Coach Mitzi, no, or Mentor Mitzi, sabi niya, ito yung pinaka-topic kasi syempre, di ba, maraming mga bago. Sometimes hindi nila alam yung gagawin. So ang training natin, it's very basic. Na baka kasi, naghahanap kayo ng mga ibang secret. Diba? Ano ba yung mga secret apply, mga secret mentor, diba? Wala namang mga secret. Walang secret. As long as you're a good student to your mentor, diba? And then you apply whatever na natututunan mo, and very determined ka na mag-succeed dito, hindi naman yan imposible. Marami tayong mga trainings na na-attend, no? Part of their talks, di ba? Yung mga challenges nila, di ba? Pero bakit nila na-overcome lahat ng mga challenges? Kasi nandun yung drive, nandun yung determination, nandun yung desire na mag-succeed dito. Kaya lang, syempre, hindi mo naman yan lahat magagawa kung hindi mo alam paano siya gagawin, di ba? So yung system na dinidiscuss most of the time ng mga uplines natin, no, kailangan lang naman natin yan i-follow. Kailangan lang natin yan sundan. If you will ask me, no, itong basic training na ituturo ko sa inyo, ito lang naman yung ginagawa ko sa team ko, ito lang yung ginagawa ko sa organization ko. Once na may bago, ano ba yung mga dapat gawin? Kasi yun yung tanong, di ba? Iisipin mo palagi, lalo na kapag ikaw matagal ka na. Halimbawa, ikaw, Coach Kevin, 3 years ka na. Diba? Dapat ang iisipin mo, bakit ganyan ngayon yung mindset mo? Sa loob ng 3 taon, kung ano man yung na-achieve mo, bakit until now? Grabe yung mindset mo, grabe yung kapit mo, grabe yung hope mo. Right? Ano yung ginawa sa'yo nung first day mo? Ano yung series of events na pinagawa sa'yo? Bakit until now, nandyan ka? Bakit ka until now nakakapit? Kasi ako, nung nag-start ako, hindi naman madali. Walang madali. Walang madali. Right? So, isipin mo, no, nagta-travel ka from Santa Rosa, Laguna to Makati every day. Ang guest namin, dinadala namin sa Makati every day. Diba? Lalabas ako ng subdivision namin, magta-tricycle ka, mag-jeep ka, magbabas ka, mag-jeep ka. Bago ka makarating ng office, pagdating mo ng office, 2 lang yan. It's either sumipot yung guest mo or mag-cancel siya. So isipin mo pag nag-cancel, yung hirap, di ba? Nag-join ako ng USANA kasi hopeless ka sa situation mo. Gusto mong kumita, gusto mong makabayad ng utang. Right? Ginawan mo ng paraan yung pang-start mo. Siyempre, yung everyday na expenses mo, ibang usapan pa yun. Diba? Mamamasahe ka, kakain ka. So ngayon, pagdating doon, iniisip mo, paano ko ba gagawin talaga yung negosyo? Iniisip ko palagi, ano yung ginawa sa akin ng mga mentors ko? Bakit narating ko yung narating ko right now? Bakit ako tumagal sa USANA? Kahit ikaw, minsan ngayon, di ba? Hindi pala minsan ngayon, isipin mo, ano yung ginawa sa'yo ng first day mo? Meron bang pwedeng sumagot diyan? Ano yung ginawa sa ano yung unang ginawa sa iyo? Nang apply mo? 'Di ba? Or nung sponsor mo? Nung pumasok ka ng USANA, first day mo. Sige, ikaw na lang, Coach Kevin, kasi 2 lang tayong nakikita ko sa screen ko eh. Okay, Coach Kevin, naalala mo ba kung ano yung ginawa sa iyo ng first day mo in the business? Yeah, unmute ka. No, hindi ko nakikita yung chat. Ayan, sige po. Mentor, ano po, nasa na yung sinulat ko? Pinasok po agad ako sa mga trainings, tapos pinakausap ako sa sobrang daming mentor. Okay. Ayun, so nabaliw-baliw ka, di ba, sa mga pangyayari. Well, anyway, no, kung titingnan natin, di ba, ito kasi yun. Okay. Tingnan nyo babalikan natin, di ba? Nung nag-join tayo, right, ang unang ginawa sa atin ng mga uplines natin at gagawin mo, okay, sa mga future downlines mo, okay, future sponsors mo, new members ng team mo, it's very, very, very important na kailangan i-introduce mo sila sa team. Sa team mo. Diba?
uplines, crosslines, or kung sino man yung pwede nilang ma-meet, di ba? It's very important na mapa-warm welcome sila. Ngayon, ito, dahil sa sobrang basic nito, maraming mga distributors na nagjo-join, hindi ito nagagawa. Lalo na pag online, hindi ito nagagawa. Paano ngayon mararamdaman ng bago mo, right? Ng bago mo, na tama yung desisyon na ginawa niya. Diba? Na tama yung kumpanyang pinasok niya. Diba usually pag nagpapa-warm welcome tayo, marami dito I believe, diba? Lalo na pag yung, alam mo yun, mga matatagal na sa USANA, sa business, diba? Alam natin kung gaano ka-importante yung warm welcome kasi doon tayo mas nag-i-input sa mind ng bago kung ano yung mga next na gagawin nila. Diba? Pero syempre, ito yung ito yung flow. Okay? Ito yung flow ng mga na sinasabi ng mga nag-welcome, di ba? Tinatanong, di ba? Uy, kamusta ka na? Anong pangalan mo? Di ba? What's your name? Ganyan. Uy, sino nag-invite sa'yo? Something like that. Kunwari, di ba si Coach Kevin? Di ba? Tapos, syempre, before mo yan i-warm welcome, na heads up ka, kung ano yung background ng taong wina-welcome. Kaya kung paano mo siya kakausapin, ano lang yung mga dapat mong sabihin. Kasi like for example ako, di ba, pag merong pinapa-welcome sa akin, tapos medyo, kunwari, hindi siya submissive na tao, makikita mo agad yun sa personality. So, ang flow ng pag-welcome ko talaga dun sa bago, so, parang sabi ko, oh, you know what? Alam mo, nung nagsisimula ako dito, sa totoo lang, sabi ko, tumagal nga ako dito, nakita ko yung ibang tinuturuan, kumikita na sila agad, pero ako hindi. Kasi hindi naman ako nakikinig sa mga uplines ko. Inisip ko, bata-bata ng mga yan, ba't ba ako makikinig sa mga yan? Ako, ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho. So, feeling ko, magaling kasi ako kaya ganyan. So, ngayon, medyo, alam mo yun, natatamaan siya. Natatamaan yung wini-welcome mo. So, pwedeng i-adjust niya yung magiging attitude niya sa next meeting kasi syempre ang gusto naman niyang mangyari alam mo yun, matutunan or makuha niya lahat ng information na dapat niyang makuha para mag-grow talaga sa USANA. So aside from that, di ba, syempre nandiyan yung tinatawag na feel felt found, lalo na pag ang naging ginawan lang ng paraan ng taong wina-welcome mo yung pang-start niya or pwedeng meron siyang fear, meron siyang doubt. So ina-address mo yon, kailangan makakonect ka dun sa wina-welcome mo. Di ba? Kailangan again ipa-feel mo sa kanya na tama yung decision niya, na tama yung team na sinamahan niya, right? Again, this is very, very basic. Pero, sabi nga na iba, parang small things yan. Pero, most of the time, ito yung kinakaligtaan. Small things are the big things. Pag nagpatong-patong yan, di ba? Minsan pinasok mo bigla sa training. Kasi hindi mo naman napa-welcome ng maayos. Hindi pa nabigyan ng, alam mo yun, parang hindi mo pa siya nabigyan ng appetizer. Sinabak mo kagad siya sa heavy meal. Yung meal na, yung magta-training, parang biglang hindi siya makakonect. Iba yung personality ng guest mo, binigla mo yan. Right? So, kailangan bago mo ipasok sa kung saan-saan yan, kailangan again, dumaan ka talaga sa process. Kasi pa-feel mo sa kanya na hindi niya ito gagawin na siya lang. Maraming team dito na, maraming mga coaches and mentors na willing talagang tulungan siya. And, di ba, kailangan may inform mo agad sila na meron tayong tinatawag na new distributors orientation. And then kung sino man yung mag-NDO na yan, kailangan na edify mo yan ng todo-todo. Alam nyo, parang ako ang nag-invite sa akin, cousin ko. So, yung cousin ko, sabihin na lang natin na feeling ko mas mataas yung personality ko sa kanya. So, hindi ako nakikinig sa kanya. So, sinasabi niya sa akin yung mga dapat kong gawin, hindi ako nakikinig sa kanya. Sabi niya sa akin, alam mo, mag-NDO ka. Hindi ako nagpa-NDO, kaya it took me siguro I still have 10 days bago ko na-realize yung importance ng PPPS. So, buti na lang talaga na NDO ako ni Mentor Ryan Tan. Di ba si Mentor Ryan Tan, di ba parang bata-bata pa siya. He was only 22 nung na-meet ko siya. 22 years old. Imaginein mo gaano ka bata yun. So yung itsura niya sobrang bata.
Yung postura niya sobrang bata, naka-t-shirt lang siya. Tapos naka-pantalo, naka-rubber shoes, tapos sabihin sa'yo, turuan ka paano yumaman. Etong pinsan ko, hindi pa siya masyado marunong mag-ABC or mag-edify. Sabi niya, hindi kailangan kang turuan yan. Sabi ko, hindi, kaya ko na yan. Alam ko na yung gagawin ko. So, doon ako actually tumagal. Kasi itong pinsan ko, since bago lang din naman siya, tinuturuan din siya nila Mentor Ryan kung ano yung gagawin niya. Hindi rin naman siya nakikinig. So, ngayon, down the line, ang tindi ng problema namin kasi hindi na-apply yung system na dapat i-apply. Nagigets ninyo? Pero kung na-edify ng maayos, kung sino man yung mag-NDO, magbibigay talaga yan ng time. Parang ganito. Regardless kung NDO or presentation, edification is very important. ABC is very important. Do you know Mentor Zenaida Gambol, yung VP ng BDO? I do not know kung narinig nyo na siya, no? She is one of our goal director. So, alam nyo ba, si Mentor Zenaida Gambol, again, she's a VP ng Operation and Risk Management of Banco de Oro. Alam niyo ba ang nag-present sa kanya? Isang student na naka-uniform pa ng Adamson University. Pero nag-pay-in siya on the spot. Again, it's all about ABC. So ngayon, syempre, very critical for me ang NDO. Kasi dyan tinuturo lahat. Yung pinaka-first na basic training na kailangan niyang marinig. So ngayon, kahit naman kahit gaano kagaling yung mag-NDO, kung hindi mo naman na-edify ng maayos kung sino yung mag-NDO, hindi pa rin siya makikinig. Lalo na kung masyadong nagmamagaling yung downline mo, kung masyadong, halimbawa, boss-boss pa yan sa kumpanya, diba? Or hindi siya ganun ka-submissive na tao. Kung sino man yung mag-NDO, paano kung yung mag-NDO is isang ganito lang, di ba? So, pero syempre, hindi naman ang resulta niya sa iyo sana. Pero ang ina-emphasize mo yung background niya, na halimbawa dating security guard. So, they will never listen. Kaya ang ABC na tinatawag, di ba? Yung ABC, appreciation, background, and then contribution. ABC or edification, pareho lang yan. So, kailangan ma-edify mo ng maayos yung mag-NDO again para makinig siya. Nakikita mo naman if sobrang, alam mo yun, interested sila matuto, kung may notebook yan, may pen yan, nagtatanong yan during the time na tinuturuan siya. Kasi again, kailangan nilang matuto. So ngayon, ito yun, di ba? Ito yung tinatawag na NDO. And syempre, dun pumapasok yung tinatawag na goal setting. Habang ine-NDO siya, kailangan nandun ka din, di ba? Hindi pwedeng ikaw yung mag-NDO sa downline mo or sa sponsor mo. Sorry, sa sponsor. Pag sponsor mo, ibang tao, ask help sa apply mo muna. Kasi sila yung mag-NDO. Pero habang ine-NDO siya, kailangan kasama ka. Regardless kung online yan or offline yan, dapat naririnig mo kung ano yung tinuturo sa kanya. Diba? I do not know kung, kasi sa amin, no, may NDO na group NDO. Meron ding one-on-one NDO. So, syempre, iba pa rin yung one-on-one NDO kasi doon na pumapasok yung goal setting or game planning. So, syempre, pag ginoal set na yan ang upline mo, kailangan alam mo din, di ba, as sponsor, kung ano yung gino-goal set doon sa downlines mo para at least ikaw alam mo paano rin mag-follow up doon sa downline mo kung ano man yung game plan na pinapagawa sa kanya. Okay? So, number 3, okay, dapat matindi kang mag-promote ng trainings. Okay? 2018, no? Kasi yung iba parang nahihirapan sila na, syempre magkakaiba yung mindset. Ikaw, na mindset ka ng upline mo na magandang umattend ng mga trainings. Right? Pero ikaw, nahihirapan na mag-promote sa mga downlines mo na umattend ng training. Parang ganito. Sino dito yung pinipilit pang umattend ng business summit? Diba, business summit natin on kailan? June 19. Diba, seryoso ka sa negosyo, hindi ka kailangan pilitin pa ng upline mo na umattend ng business summit. Diba, business summit or business conference, if you are really serious, again, about your Usana business, kahit walang magsabi sa'yo, nakikita mo sa posters, yung mga paa mo, kakalad ka rin mo yan papuntang SMX. Kasi alam mo, importante siya. Diba? So, again, no, kwento ko, no, noong 2018, di ba meron kaming travel to, ano ba to, Shanghai, China.
Tapos ang top 1 nun si Lucas Lim, top 1 growth. Okay, I forgot kung ilang star diamonds na siya. Siguro mga 10 star diamond director yata siya from Malaysia, di ba? Tapos pagtatanungin mo siya kung ano yung pinaka tip na pwede mong makuha sa kanya para mag-grow yung business. Sabi niya, para hindi ka daw mahirapan sa negosyo. Sa lahat ng trainings mo, kailangan bit-bit mo yung left and right mo. Sa lahat ng mga travel incentives, dapat i-make sure mo kasama mo rin yung mga downlines mo. Para kung ano yung nakikita mo, nakikita nila. Ano yung naririnig mo, naririnig nila. So ngayon, let's say, kung ikaw pa lang mag-isa, bago ka pa lang, di ba? Pilitin mong umattend kahit wala ka pang downline. Kasi doon mo mas makikita yung beauty. Ganito pala siya kaganda. Di ba? So next event natin, kailan? September. I-goal mo ngayon na dapat may bit-bit ako 10 left, 10 right. Isipin mo, pagtapos ng business summit, or pagtapos ng event, lahat kayo baliw, lahat kayo sabog, di ba? Lahat kayo magpe-perform, lahat kayo hahataw, di ang bilis ng negosyo mo. Kung magiging mindset ng downlines mo na every time may mga trainings, may mga events, meron silang bit-bit na tig 10 left and right, di ang bilis-bilis ng pag-grow ng negosyo. Di ba? Yung iba kasi, ang pinaka magiging trabaho mo lang mag-promote ng trainings. Mas mahirap magturo. Magkukwento ka lang. Yung pinopromote mo, parang kung meron kang movie na gustong panoorin. Di ba? Ano ba yung mga movie ngayon? Wala akong alam about sa mga movies Okay? Na mga uso-uso ngayon, di ba? Pero I'm sure marami dito mga fan ng mga, mahilig manood ng movies. Pero isipin mo, kung gaano kaganda yung movie na gusto mong panoorin, na nag-i-invite ka, di ba, ng mga friends mo, ng mga taong gusto mong makasama, dapat ganun din sa business mo. Huwag kang papayag na, alam mo yun, nandun ka, alam mo yun, umaattend ka ng training. Lalo na pag Sabado, di ba? Isipin mo, di ba, anong ganda ng mga trainings, lalo ng last Saturday. Tapos ikaw lang nakarinig. Eto malupit, narinig mo. Ang tanong ba, pinasa mo? O nasa iyo lang? Diba? Ikaw lang nakaalam. Hindi mo rin pinasa sa downlines mo. Yun yung mahirap Diba? So, kailangan, dapat, diba, alam mo yun, sama-sama. So, syempre, lalo na ngayon, diba, alam mo yun, bumabalik na talaga tayo sa normal So, ang Saturdays na training natin, jump pack na. Ang dami. Lalo na last Saturday, diba, Coach Kevin? Sobrang dami, punong-puno. Alam mo ba nung nagsisimula yung Saturday na training na yan? Grabe, parang kalat-kalat yung mga tao. Siguro, hindi talaga siya pupuno. Like 50, 60 lang na tao. Next Saturday, di ba, ito lang yung a-attend. Next Saturday ulit, di ba, tsagain. So, it's very important to post photo na umattend ka dito. So, habang tumatagal, makikita mo yung picture, di ba, ito lang kayo umattend, tapos magiging ganon, magiging ganon, magiging ganon. Palaki ng palaki, okay? Ang tanong nga doon, naalala ko to kay kay Mentor Mads Corpus. Pag a-attend ka ng big, alam mo yun, mga trainings, tapos diba magpe-picture kayo. Diba, syempre team yun Ang tanong doon, kung ikaw yung pinaka-upline, ilan doon yung downlines mo? Diba? So, syempre, pag mas marami kang downlines doon, mas panalo ka. Kasi, alam mo yun, mas iisa yung magiging mindset nyo iisa yung magiging hatong nyo, right? And then after that, di ba, never ever forget, okay, to always attend and conduct MOM. So, ano yung MOM, di ba? It's meeting after meeting. Meron pa nga kaming tinatawag na meeting before meeting Di ba? So, hindi pwedeng walang MOM. Actually, for me aside from training, ito yung pinaka-importante. Kasi dito ka mas nakakapag-build ng relationship or mas nakakapag-mindset ng mga downlines at ng mga leaders. So, meron tayong tinatawag na mom after the training. That's big mom. Pero most of the time, maraming nagmamam during the time na kumakain. Diba? So, ano yung topic usually? Siyempre, lahat naman tayo sana. It's all about our business. Diba? Huwag tayo mag-usap-usap ng hindi connected sa business natin. Kasi it's very draining. Maraming nangyayari ngayon. Lalo na, di ba, kakatapos lang ng election. So, instead of yung iba nag-uusap-usap about the business, paano mag-grow yung business, yung nangyayari sa iba, nagde-debate sila about sa kanya-kanya nilang kandidato. So, anong nangyari? Naapektuhan lang yung negosyo nila. Di ba? Naapektuhan yung performance nila. Kami nga parang sobrang natatempt kami mag-post ng kandidato namin
sa Facebook namin, pero never namin siyang ginawa. Bakit? Kasi halimbawa ako, kunwari lang, kung Lenny ako, kung karamihan ng client ko, BBM, patay na. Kung BBM ako, tapos karamihan ng client ko, Lenny, patay na rin. 'Di ba? So better to, alam mo yon, keep silent. Siyempre, at the end of the day, you need to protect your business. Okay? So anyway, ako to perspective ko to. Since ako yung speaker, wala kayong magagawa. Okay, kung gusto niyo mag-post, okay lang naman yan. But then again, I just want to highlight lang the importance again of the mga meeting after meetings, meeting before meetings. Ako kahit halimbawa katulad nito, 'di ba? After this training, hindi naman pag off mo ng Zoom mo, wala na eh. 'Di ba? Possible may ma'am ka with your own group. Siguro 5 kayo nagmamam. Maya-maya may 2 ulit kayo magmamam, may 1 on. So ako inaabot ako hanggang madaling araw. Kakamam, kwentuhan, that's ma'am. Sa kwentuhan, ano ba yung mga plano? Ano ba yung mga strategies, di ba? So, hindi mo kailangan mapagod. Kung nag-enjoy ka naman, hindi ka naman actually mapapagod eh. Pero again, kung napapagod naman, minsan, kailangan mo talagang magsakripisyo kasi kailangan natin tingnan yung negosyo natin ng long term eh. Sabi ko nga, wala namang madali. Okay? Pero lahat naman ng pinaghihirapan, may pupuntahan naman yung maganda. Okay? So, number 5, help them by inspiring them how. Siyempre, kailangan daw nating mag-rank advance. So, siyempre, makikita mo parang kahit paano, grabe yung pressure. Diba? Rank advancement, diba? Parang kaya ba? Alam mo ba, sabi sa akin ng mentor ko, kailangan mo lang ng 6 months to prepare for a solid rank advancement. And another 6 months para isolid mo yung whatever rank na himit mo. So lahat tayo, meron tayong 1 year na serious na trabaho, serious na hataw para mag-materialize yung mga plano natin. Kasi minsan, di ba, parang inisip natin, mahirap. Actually, mahirap pag hindi natin ginagawa kung ano yung dapat natin gawin. Tama? Kasi i-analyze mo, ano ba yung ginagawa ko every day? Ano ba yung mga activities ko every day? Activities ko every week? Nakakatulong ba yun para maging solid yung organization? Right? Makakatulong ba yun para mag-rank advance ako? Right? So, it's all about preparation, di ba? Parang, hindi ko naman masabing recently lang, di ba? Pero sa Core Edge, di ba? Sipin mo may nag-rank advance sa inyo. Sino ba ito? Si Mentor 3 na ba yun? Di ba? Sipin mo, ilang years ko na siyang nakikita. Sa'yo sana, di ba? Makikita mo yung perseverance, yung determination, yung drive. I do not know kung nandito siya, no? Na-know ko siya once sa training kasi umaga yata yung, sorry, pero hindi ko alam kung nandito siya. Pero kung nandito ka, congratulations. Okay. Ayun, naka-spotlight. Wala si Kevin, ikaw na nandyan. Ayun, di ba? Parang sobrang magiging happy ka kasi kung titingnan mo, no, parang kailan lang nakikita-kita ko siya sa office, tapos nagte-training, di ba? Dumaan na yung pandemic, parang syempre, alam mo lahat ng distributor ganyan eh. Talagang minsan grabe yung pressure, grabe yung alam mo, minsan iiyak ka na lang, kaya ko ba to, magagawa ko ba to? But then again, sabi nga, hindi naman din yan talaga imposible. Again, if you are really determined to hit whatever rank advancement na gusto mo. So, syempre, kung halimbawa ngayon, June, meron tayong 6 months. Diba? May 6 months tayo kung alam mo kung seryosohin natin to. Hindi naman siya imposible. Hindi natin kailangan ng any hype. Ang kailangan natin, maayos na mindset. Kailangan ko tong gawin. Bakit mo siya gagawin? Diba? To inspire your downlines na kaya siya, na posible siya, and at the same time, diba, sino ba magbe-benefit ng magiging results mo? Di ba ikaw din? Di ba yung pamilya mo? Wala namang iba. And makakadagdag kasi siya ng confidence sa sarili mo na, ay kaya. Di ba? Kasi isipin mo, marami dito. Sabi ko nga kanina, di ba, baka matagal na, di ba, yung iba sabi kanina, 2 months, 4 months. Pero imagine this. Nung nag-start ka sa sana, ang problem mo, paano ko i-hit paano ako makakapagpa-pay-in? Pero nagawa mo yon, nakapagpa-pay-in ka. Ang next problem mo, paano
ba i-hit yung PPPS ko? Parang very impossible. Pero na-hit mo. Diba? Sunod mong tanong, paano ba ako magra-rank advance to share, believer, ganyan? Nagagawa mo. Nagagawa mo mag-director. Nagagawa mo mag-silver. Nagagawa mo mag-gold. So, hindi mo kailangan mag-doubt. Basta meron kang isang na-accomplish, naka-first step ka, ibig sabihin, possible siya. Diba? Yung makapagpapiin ka lang ng isa, ibig sabihin, kaya siya. Uulitin mo lang siya. Diba? Hindi pwede yung, kaya ko bang mag-gold? Nagawa mo makapagpapi, nagawa mo makapag-PPPS. So, kaya mo. Okay? Ito lang naman yan eh. Di ba? Kung may bago ka or may bago dito, ito lang yung pwede mong maging timeline. Magkakaiba tayo. May mabilis, may matagal, depende. Di ba? Depende yan sa atin. But do not compare your journey sa iba. Magkakaiba tayo ng story, magkakaiba tayo ng pinagdadaanan, di ba? Pero, ito yung kumbaga parang design, 'di ba? For a new distributor na bagong pasok. Kung ikaw bago ka ngayon, kailangan, 'di ba? Attend ka ng trainings. Again, sabi ko nga follow kung ano yung sinasabi ng coaches and mentors mo, 'di ba? If sinabi niya i-hit mo yung PPS na 2 weeks, tapusin mo siya. Hindi yung 56 days eh. Hindi ganoon. 'Di ba? Hindi yung tamang mindset, 'di ba? Yun ang problem kasi natin mga Pilipino eh, 'di ba? Kasi syempre tayo lahat mo. Kailan malapit ang deadline, doon tayo tatrabaho. Aminin, lahat tayo ganon. I admit, naging ganon ako. Okay, naging ganon talaga. So, ibig sabihin, hindi na ako ganon. Okay, di ba? So, PPS 2 weeks, di ba? As an upline, nandun yung pressure sa'yo. Pag sinabi mo sa downline mo, sa sponsor mo, 2 weeks, 2 weeks, 2 weeks talaga. Tapusin yung dalawa. Kasi hindi rin naman niya magagawa ng bago eh. So, yung upline, nandyan lagi to support. Di ba? Achiever, 2 months. Director, 4 months. Di ba? Silver, 6 months. So, aside from hitting those ranks, di ba? Kailangan mo ring, alam mo yun, what do you call this? Kailangan natututo ka. Kailangan yung skills mo na de-develop. Hindi lang rank, sumasabay siya lahat, di ba? Ako sa totoo lang, 1 year and 3 weeks bago ko na-hit yung directorship ko. Pero mas mahirap talaga yung system ng time namin. Ngayon nga mas madali. So, kaya ito yung naka-design right now. Isipin mo 1 year and 3 weeks, doon lang ako nag-direct. After 3 months nun, saka ako nag-do. So, mga ilang months yun, mga 16 months bago ako nag-do. Pero, ang realization ko, sabi ko naka-design yung first year ko sa USANA for trainings. Kailangan matuto eh. Diba? Alam niyo yung story ng bamboo? Diba sabi nga, pag nagtanim ka ng bamboo, first 5 years, yung tinanim mo, parang ano ba yan, wala namang nangyayari. Pero after that, after ng ika-5th year niya, magugulat kayo yung bamboo, bigla yan tutubo, dire-diretso yan. As in, hanggang sa sobrang taas niya. Diba? Ngayon, kahit anong bagyo, hindi yan matinag. Sasayaw lang yan. Right? Kasi ang tindi pala ng foundation. Sa loob ng 5 years, yung roots niya yung dinevelop dun. So tayo sa USANA, ganun din. Diba? Mas i-advise ko talaga. So aside from, syempre, go lang rank advancement, diba? Pero mas i-advise ko, kailangan ikaw mismo. Dapat marami kang, alam mo yun, kumbaga, ihubog mo yung sarili mo na gumaling ka at mas marami kang maging alam about sa USANA business mo. Yung tipong kahit nakapikit ka, alam mo yung gagawin. Nagets nyo? Ako first year ko sa USANA, ilang beses akong nag-a-attempt na mag-quit eh. Kuko na nga lang yung nakakapit, laglag na. First year ko, income ko 230,000. First year. Pero yung malaking part nun, nakuha ko pa siya ng last quarter of that year. So, imagine 230 average, parang 20K per month. Tapos taga Santa Rosa ka, araw-araw kang mamamasahe. May utang kang iniisip. Tapos may baby ako that time. Diba? Magkano lang yung sweldo ng asawa ko sa hotel? Wala, maliit lang. Wala rin 20,000. Actually, basic pay niya ng 10,500. May mga service charge lang, kaya umaabot ng 20. Pero makakabuhay ba ng pamilya yun? Hindi. May utang ka, yung gastos mo araw-araw. Diba? So, nandun yung temptation din to quit. Diba? Parang, okay ba to? Pero, every time na, syempre, dahil yung mindset mo, di ba?
Di ba yung mindset mo na maraming yumayaman dito? Basta kailangan aralin mo lang, tiyagain mo lang. Di ba? Yun yung pinangahawakan. And again, no, the following year, nag-start kasi ako January of 2011. Buong 2011, 230,000. Tapos buong 2012 ko, 2.4 million. As in, ganun yung jump niya from 230,000 to 2.4 million. So, doon ko na-realize na yung first year ko, designed siya for training. Anyway, nung nag-aaral naman tayo, 4 years nga, tsinaga natin. Kahit ayaw natin, kahit hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari sa atin after natin graduate. Pagka-graduate natin, disappointed pa rin tayong lahat. Right? I'm sure nare-realize nyo. Kaya nga kayo nasa USANA ngayon. Kaya nga tayo nasa USANA ngayon, di ba? So, habang tumatagal tayo sa USANA, tumataas ang income natin kasi mas lalo tayong gumagaling. Mas lalo tayong tumatalino. Okay? Sabi ko nga, maraming nagtatanong sa akin, Sheila, maganda ba yung USANA? Again, sabi ko, hindi ko sasayangin yung buhay ko dito kung alam kong hindi siya maganda. Okay? So number 6, no, sabi ko nga, always edify. Do not teach your downlines if they are not listening to you. Kasi hindi sila makikinig sa'yo, lalo na pag ikaw yung sponsor. Use your upline, use your mentors, use your coaches, use your crossline. Diba? Sabi nga nila, you can succeed without your upline, but you cannot succeed without your crosslines. Narinig nyo na ba yun? Kasi sometimes, diba, pag ikaw yung upline, marami ka sinasabi sa sarili mong downline, sometimes they will not listen to you. Kasi feeling nila may best interest. Diba? Pero, syempre, yung mga, for me, yung may mga ganong mindset, hindi sila mag-grow sa business. Diba? Pag meron silang ganong iniisip. So, tandaan nyo, may baseline lang naman tayo, diba? It's 5K, 5K. Diba? Again, kailangan mo lang galingan, okay? Na mag-edify ng mga taong tingin mong pwedeng makatulong sa negosyo. Ganun lang siya kasimple. Okay? Wag ikaw. Wag ikaw. Wag ikaw gumawa. Isipin mo, di ba? Saan ka nakakita ng negosyong may ibang taong gagawa para sa'yo tapos di mo naman sila binabayaran? But it can help you to earn millions. Yun hindi nare-realize ng iba. Ayaw mo nun, di ka pagod. Pero syempre, di ba, yung tinuturo ng mga coaches, ng mga uplines, kung paano nila ginagawa. Dapat makuha mo yon para pag nagkaroon ng downlines mo, ikaw naman yung gagawa. So, alam nila. Di ba, meron kasing specific na training about ABC or about edification. Di ba? So, kailangan maipasok sila sa ganung klaseng training. But, okay, eto lang yung basic na gusto kong sabihin. Huwag mong turuan yung downlines mo. Huwag muna ikaw, lalo na if you don't have the results na gusto nilang makuha. Mag-feel mo yan eh. Diba? Na they will, kung maganda sila makikinig sa'yo. Just like ako, yun naman yung nangyari sa akin eh. Daw nakikinig sa cousin ko. Kaya tumagal. Tapos di naman niya may edify ng maayos si Mentor Ryan and Mentor Raj. Di rin ako nakinig. Kaya lang sila Mentor Ryan and then Mentor Raj. Bakit ba ako dumating yung time na nakinig ako sa kanila? Kasi nagra-rank advance sila. Yung mga tao, lumalapit sa kanila. Yung mga tao, pinagkakaguluhan sila. Yung mga tao nag-cheer sa kanila. So ako, nakatingin ako, wow, apply ko tong mga to. Dapat pala makinig ako dito. Diba? Nagpapakita sila ng results. Siyempre, pag ang apply mo may results, naman nakikinig ka. Pag wala namang results, di ka naman nakikinig. Pero, siyempre, diba, sabi ko nga, yung mga uplines ko, yung tinuturuan nila, kumikita. Bakit ako hindi ako kumikita? So, that was the time that I learned to submit myself sa kanila. Paunti-unti, siyempre, naiyakan nung umpisa. Nakikinig ba ako? Diba ganyan? Diba? So, habang nakikinig ako sa kanila, doon nag-start na unti-unti nag-grow yung income. Okay? And, syempre, no, maraming mga challenges. But do not forget, if you are down, go up. Okay? Paano mo mareretain ang mga downlines mo kung ikaw mismo, problemado ka, pinasa mo lahat ng problema mo sa kanila? Diba? Meron nga akong kakilala, di ba, problemado siya sa pamilya niya. Kinuwento niya sa mga, pasensya na kayo, ha? Ang dami kasing problem sa family ko, eh. Kasi ganyan. Kwentong ba naman yan sa downlines mo? Tama ba yun? O, di lahat kayo, di ba? Siyempre, may mga chances pa na
pag nangyari yun sa downlines mo, tapos ikaw, game na game ka, ay may pinagdadaanan din siya. Diba? Ano pwede nga iba to sa'yo? Eh, ikaw nga apply, no? Ikaw may problema, inintindi ka namin. Bakit ako? Hindi mo ako intindihin. Diba? So may mga bagay na alam mo kung ano lang yung dapat mong ikukwento at hindi mo ikukwento. Okay? And then syempre, diba, if you are up, go down. Lahat, whatever excitement na meron ka, kailangan alam nilang, nararamdaman nilang lahat yun. Diba? So, gagawa ka, alimbawa, may mga challenges ka right now. Gumawa ka ng way. Paano ka ma-excite? Tapos pag na-feel mo na yung excitement, alam mo yun, go down. Kailangan nararamdaman ka ng mga tao, ng downlines mo ng team mo. Alam nyo ba, parang ganito. Meron ba dito yung nag-join kayo, sobrang excited kayo? Talagang excited ka. Di ba? Parang kahit wala ka naiintindihan, pero sobrang excited ka, baliw na baliw ka. Nag-join ka. Di ba? Hindi ka magaling mag-present, wala kang alam masyado about the presentation. Pero dahil sobrang excited ka, nakapagpa-pay-in ka. Di ba? Bakit gano'n ngayon upline? Ang galing-galing ko nang mag-present, pero walang nag-join. Di ba? Ikaw ba naman, i-discuss mo lahat, pati yung ilaliman ng sales, di ba? Siyempre, hindi naman mag-join talaga yung down, yung kung sino may nakakausap mo, hindi. For me, it's all about the energy, yung enthusiasm, di ba? Pag nagpe-present ka, dahil walang alam yung kausap mo sa sinasabi mo, okay? Pero in general, di ba, pag sa team din, ganun. Di ba, pag nakarinig ka ng training, excited ka, alam mo, ito yung gagawin mo, apply agad. Wag mo hayaan na mawala yung feelings. Feelings talaga, no? Parang love. Okay? Wag mo hayaan na mawala siya. Kailangan transfer agad. Okay? And sabi nga, no, pag ikaw, medyo nafe-feel mo na you are not okay. Diba? Lagi kang balik sa bonfire. Okay? Balik ka sa training. Kausapin mo yung uplines mo. Kausapin mo yung mentors mo. Diba? Kahit nafe-feel mo or feeling mo, babulahin ka lang, di ba? Ima-mindset ka kung yun yung magiging reason para mag-stay ka at ma-excite ka at makabalik whatever momentum na gusto mo, gawin mo. Ganun lang siya, di ba? Ako kasi dati, kakausapin ko yung upline ko, ma-mindset lang ako neto eh. Di ba? Pero kung yung pagma-mindset na sa akin, magpapastay sa akin at magpapagrow ng business ko, edi go. Hindi natin yung kailangan dapat kontrahin. Sometimes if we analyze too much, doon po nagkakabulilyaso ang ating negosyo. You know what? Modesty aside, kahit maganda yung trabaho pinanggalingan ko, sobrang sobrang love na love ko yung profession ko dati. Pero, ang may pagmamalaki ko talaga about me pagdating sa business, hindi ako ma-analyze. As in, sunod-sunuran ako until now sa mga mentors ko. They already have the results. Top 2 income earner ng USANA Philippines, di ba? Magda-doubt ka pa ba sa mga yan, di ba? Pag sinabi nila, Sheila, ito yung gagawin mo. Gagawin ko yun. No hesitation. Wala, hindi na ako nagsa-second thought. Basta kung ano sasabihin nila, literal. Wala na akong kasi, mentor. Walang ganon. Ang sagot ko lang, okay. Ganon, gagawin ko yun. Ba? Sheila, punta ka dito. Okay, mentor. Basta lahat ang sabihin nila. Gagawin ko. Diba? Kasi yun ang makakatulong sa akin. Anyway, yung income ko, akin naman yun. Diba? Malaki naman na yung income nila eh. Pero still, diba? Hindi naman na nila ako part ng priority leg nila. Gold leg nila ako, gold line. But I really appreciate every time na nag-reach out sila sa akin. Diba? As their leader. So, ngayon, pag sinabi nila, Sheila, ito yung gawin mo sa mga downlines. Diba? Yun ang gagawin ko. Kasi sila nakakita. Alam mo, sabi nga nila, diba? Sa naglalaro ng chess, sino ba ang magaling? Yung player or yung nanonood? Yung nanonood. 'Di ba? Kasi yung nanonood nasa taas eh. Marami siyang nakikita na hindi nakikita nung dalawang naglalaro. So ako, ganun, yun yung tawag dito, role ng mga mentors natin. Sometimes, feeling natin, okay to, diba? Okay yung ginagawa natin. Pero meron silang mas nakikita na mas better na dapat natin gawin. Okay? And then last, no, syempre, sabi nga nila, service to many leads to greatness. Alam mo, gagaling ka sa lahat ng aspect ng business mo. Pag etong mga skills na to, okay? Itong mga skills na to,
alam mo at minamaster mo at ginagalingan mo. Pwede mo sabihin sa akin, mentor, very basic. Ito nga malupit yan, very basic nga. Again, lahat nga diniscuss ko, basic eh. Meron kang bago, hindi ka marunong mag-open mind. O paano na yan? Eh ngayon yung guest mo, potential. Ang market, maganda. Eh ikaw kailangan mag-open mind. Paano yan? Hindi mo alam paano kausapin. Hindi mo alam paano mag-closing. Diba? Hindi mo alam kung ano yung what to say and what not to say. Hindi mo alam paano kumonek. Diba? Hindi mo alam paano makipag-usap. Eh gagaling ka sa aspect na to kung lagi mo siyang ginagawa. Yun. Kasi kailangan bumilib sa'yo yung mga tao under your organization. Kasi nagagawa mo to. And then ang open mind, hindi yung kung ano yung script na meron ka, yun at yun lang gagawin mo. Hindi. Ang closing, hindi dahil, ay, ito yung script eh. Hindi. For me, ang script guide mo lang yan, pero hindi ka dapat scripted. Maging totoo ka. Nakakapagpapayin tayo if yung kausap natin, napifeel nila na sincere tayo. You cannot fake sincerity. Tandaan natin lahat yan. Diba? Kasi if napifeel nila, diba, again, in general, yung service mo sa downlines dahil sincere ka, gusto mong tumulong, mag-grow pa rin, mag-grow yung business mo kasi babalik nila lahat dun sa atin eh. Right? Ngayon, forget about the income. Income will follow. Let's help one another. Kasi yun naman, doon naman naka-design yung ano natin eh, yung ating compensation plan. Diba? Kailangan, sabi nga, di ba, kailangan payamanin mo muna sila bago kayo yumaman. Di ba, ang ganda? Di ba? So, nagtutulungan tayong lahat. So, ngayon, syempre, importante, no? Hindi mo kasi magagawa lahat ng mga to if hindi mo alam yung purpose mo. Ba't ka nandito? Doon pa rin siya maglaland lahat. Kumbaga, ano yung, paano ka magkakaroon ng initiative na gawin lahat to kung hindi mo alam yung purpose mo? So, maglaland pa rin tayo sa why? Bakit mo siya ginagawa? Para kanino mo siya ginagawa? So ako, malalim yung dahilan bakit ko to ginagawa. Hindi ko sinasabi na ginagawa ko to para sa pamilya ko ng salita lang. Literal, ginagawa ko to sa pamilya ko. Kasi talagang literal, gusto ko silang bigyan ng comfortable life. Hindi na tayo mag-uusap about luxurious life. We're talking about comfortable life. So when I say comfortable life, yung tipong may options ka. Pag gusto mong kumain dito, pwede. Pag gusto mong pumunta dito, pwede. Diba? Wala tayong pinag-uusapan about luxurious life na kailangan may sarili kang, alam mo yun, airplane. Walang ganon. Diba? Again, comfortable life. Pag humingi yung parents mo, may ibibigay ka. Pag kinailangan ng kapatid mo, may pang-support ka. Ako, that's my motivation. Siyempre, nung una, nag-join ako ng sana. Ang goal ko lang naman, makabayad utang. Pero habang tumatagal, nag-iiba. Diba? Ay para sa pamilya. Yun naman kasi yung main eh. Tapos, syempre, para sa pamilya ng downlines ko, kasi may pangarap yung downlines ko eh. If you have a real and genuine relationship with your downline, with your leaders, with your sponsor, matutulungan mo sila. You can't say no. Kahit alauna ng madaling araw ang presentation. Kahit gusto mo nang matulog. You can't say no. Kasi nakasalalay sa'yo yung pangarap niya. Eh what if yung guest niya mag-join? Diba? Eh kaya lang hindi mo pinresentahan kasi tinamad ka. Kasi hindi mo naiisip yung pangarap niya. Lalo na pag ikaw, matagal ka na sa business at meron ka ng comfortable life, paano sila? Eh ako, ang mindset ko, tawiran tayo. Tinawid niyo ako sa goal ko eh. Kaya nga ako may komportableng buhay ngayon kasi tinatawid ako. So ikaw, as an upline, magtatawid ka ng downlines. And syempre, pag nangyari yun, na makita mo yung mga downlines mo or leaders mo na na-achieve nila yung success na gusto nila, sobrang sarap sa feeling mo. Diba? Kasi at least, hindi lang ikaw. So, doon papasok yung tinatawag na, yung pagiging totoong leader mo. Diba? Pagiging totoong sincere mo. Diba? Na gusto mo talaga, yung sinabi mo sa bagong sponsor, sa bagong distributor, ngayon, na you will not do this alone. We will help you. So, wag mo siyang kakalimutan. Okay?
So, syempre, di ba, lahat naman tayo, lahat ng trainings, may mapupulot tayong lesson, may tatatak sa atin dyan, di ba? Siguro ako ang bottom line, sabi nga nila, di ba? Some people succeed because they are destined to. But most people succeed because they are determined. So for me, again, di ba, as long as clear lahat yung goal and purpose mo, wala tayong magiging issue about determination. Kahit pagod ka, babangon ka. Kasi again, clear sa'yo yung purpose mo in life. Okay? So I hope na itong basic training na to nakatulong sa inyo. No? Thank you so much for inviting me, Mentor Mitzi, and sa mga ilang goal directors natin na nandito. Nakita ko si Mentor Dennis, ayan, si Mentor Tina. Hi sa inyo. Mentor Dennis, ayan, nakita kita nung Sabado. Ayan, thank you so much for the trust. Good evening.